free. Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Oh! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, card transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Simantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumagkad, Consol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Hey, hey! Tara na, Lifestyle! lifestyle. Mga kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Lahat ng uso at makabuluhan, narito na sa isang programa. Lifestyle, Magandang hapon mga ka-ABN. Ayan, magkakasama na naman tayo ngayon sa isang oras dito sa Lifestyle Digital Magazine Show. Emosyon at inspirasyon, kasama ang Siyempre, gusto ko munang batiin yung mga nakatutok at siyempre, nasa live stream natin ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nasa work, nasa trabaho ngayon, at yung mga nandyan po sa labas, kung ano man po yung mga ginagawa nyo, magandang hapon po sa inyo. At samahan nyo po ako sa isang oras na pakikipag-Lifestyle Digital Magazine Show. Dito lamang yan sa ABN ITV. mga kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon. Siyempre, bago natin simulan ang ating Monday Lifestyle Digital Magazine Show, siyempre gusto ko muna kayong imbitahan, of course, sa
August 29, 2026, 10 a.m. to 5 p.m. dito sa ABN ITV, Alejandro Broadcasting Network, sa Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Ito yung pinakahihintay natin. Siyempre, yung I Am Big Talent Academy 2026. Yan. Dito lamang yan po sa ABN ITV magaganap. So, yung mga nag-early registrations, of course, sa Ayala Mall, maraming salamat po for 4 days, Saturday, Sunday. Grabe, nakaka-overwhelm kasi maraming nag-registered, and of course, aside from that, yung mga tumawag at nag-message sa atin. And syempre, hindi yan mawawala because ang ABN ITV is talaga naman looking for talented na mga young para dito sa ating I Am Big. So, yun, sa Ayala Mall, Legazpi, thank you very much po sa support ninyo. Pagkain, negosyo. Then of course, sa September 5, ito po yung Singing Adult edition. So, magaganap po ang, ito na naman kantahan talagang walang humpay kasi di ba nung elimination round, talaga namang grabe yung buhis-buhay ng ating mga contestants. So, maglalaban-laban ulit sila, syempre sa September 5 from 1 p.m. Ayan po. So, ahead of time, punta kayo dito para makapag-ready. Okay? So, ayan po yung mga ganap natin dito sa ABN ng dalawang events na kailangang abang-abangan natin. Kwentong may saysay at kulay para sa mas maganda. And syempre, yung mga nanay natin dyan na nasa bahay, magandang hapon po sa inyong lahat. And samahan niyo po ako dito sa Lifestyle. And of course, ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay... Mga kwentong nagbibigay saya. Ano ba yung mga bagay na hindi ko alam bago ako makarating sa age ng 20s, nung 30s, nung 40s, yung mga ganon. Kayo, ano ba yung mga bagay na hindi nyo alam, bago kayo makarating sa age na ganon? Lifestyle, lifestyle. Digital magazine ng bayan. Kasi ako mga ka-ABN, nung time ng 20 years old ako, wala sa isip kong, I don't have any focus na kung anong talagang, kung anong gusto ko or kung ano ang kailangan ko. As long as na pag nandyan na, syempre kasi dito, for example, dito sa atin talaga namang once we live with our parents, talaga namang yung support nila, di ba? Halos nga kahit may asawa na, nandyan pa din yung mga parents natin. Kaya saludong-saludo po ako talaga sa mga parents na wala na parating nandyan para sa kanyang mga, of course, sa kanyang mga anak. Pero, yun pala, as I realize now, kasi si Zerwick is hindi naman bumabata, pero sabi nila, bata pa daw ako, pero hindi na. As talagang hindi na. Pero somehow I realize na yung mga life lessons, ito yung ibabahagi ko ngayon sa inyo, di ba? So, nung 20s, yung nasa isip ko is yung mga career confusion, dating struggles, and mental health. Yun yung parang kailangan na pagtuunan ng pansin, di ba? Pero ako, parang relax and chill lang. Kasi dati, syempre, iba na talaga ang lifestyle ngayon ng mga panahon ngayon over nung mga 1970 something, 75 ganun. Nabisto tuloy si Sir Rick eh. So parang dati talaga, relax lang, chill lang yung mga kaedadan ko. Bumapasok talaga kami sa school na talaga namang pag hindi ka nag-aral, nandyan na ang papaluin ka ng mother. Syempre, pero eto yung mga age na hindi mo naman iisipin kung anong kukunin mong course eh. Kasi actually, ako nga ang course ko, actually hindi naman talaga parang yung gusto ko. Makabuluhan. Diba? Parang kasi dati pag parents ka, mama mo, eto ganito ang kunin mong course. Susunod ka na lang eh. Diba? Yung parang may mga yung career confusions mo, yung dating struggles mo, nandyan na din. And of course, yung mental health na which is kailangan talagang pagtuunan ng pansin, di ba? Tiyanes na inyong kasama.
And pag 30s naman, nung nasa 30s na ako, family resources, financial goals, and yung finding balance. Yung babalansehin mo na talaga yung lahat ng gagawin mo, kailangan yung mga financial resources mo na aalagaan mo na. Pero dati kasi ako, to be honest with you mga ka-ABN, hindi ako nag-isip talaga, to be honest. Hindi ako masyadong nag-focus dun sa, parang sa akin, come what may, pero alam ko pag nakatapos ako, alam ko makakakuha ako ng trabaho. Lahat ng And of course, syempre, pag nandun sa goal mo, ay makakapagtapos ako, makakakuha ako ng trabaho, eh yun yung focus mo na, hindi naman ako mawawalan kasi graduate ako. Pero kahit na, kailangan, yung ano mo, kailangan may focus ka pa din. Lifestyle. impormasyon at inspirasyon kasama ang ABNITV. Kasi syempre, hindi naman lahat na pagkakataon, katulad nga, yung lifestyle noon sa ngayon, it's really very much different. Kahit yung mga bilihin ngayon over noon ng mga panahon ko. Pero, yung etong family resources din, kailangan din, of course, pag nasa 30 ka na kasi din, kailangan iaano mo na to kailangan stable ka na din kahit papaano meron ka na kasi usually nandito na yung mag-aasawa ka na, kailangan kahit papaano you have may family resources ka na maumpisahan, negosyo. So ito yung kailangan pag-isipan ng mga kabataan ngayon, Narito na sa kasi nung ginagawa ko to na sabi ko eto yung pag-uusapan namin ngayon, na-realize ko na parang hindi ko naman ginawa ito. Lifestyle. Lifestyle. Yung parang naging chill lang ako, sumabay lang ako sa agos ng buhay. Kailangan basta ang goal ko, yun lang ang goal ko, makatapos ako at makakapagtrabaho ako. Siritianes na inyong Pero somehow, kailangan pa din syempre of course ng gabay ng mga magulang dati dito. Pero ako kasi, yun yung nasa focus ko parang yun yung nasa isip ko na sabi ko, syempre, nandun na tayo na ang ating mga parents ay of course, kukunin na din sila ni Lord, syempre, sa kahit tayo naman. Pero the point is, yung etong mga panahon na to, dapat pala nag-isip na ako. pagkain, negosyo. Kasi syempre, dumating ako sa point na nandun ako na nakapag-work ako, napakaganda yung mga experience na binigay sa akin ng trabaho ko. Pero kailangan we have also talaga to be wise when it comes especially sa financial. Magazine ang Kasi syempre, hindi naman lahat kahit may anak ka, hindi lahat naman masusuportahan ka kasi may sarili din naman silang 'di ba? May sarili din silang family, gagawa din niya ng family nila. So, somehow, I realized na dapat pala ganito yung mga ginawa ko nung nasa age akong ganito. saysay at kulay. Pero somehow ngayon, may nakikita ako at may na-observe din akong mga youth and young talented ngayon na talagang sinasabay nilang yung pagpa-part-time job habang nag-aaral sila. Ito yung magandang example ngayon dito sa kabataan na kasi usually dati siguro dahil to realize na hindi ko naman talaga siya na-experience, to be honest with you mga ka-ABN, pero ang point of view ko dito, yun pala dapat ang kailangang gawin. Lahat ng uso. Alam mo yung kahit pa konti-konti, kailangan may ipon or savings ka, kailangan may nasisettle ka sa sarili mo, lalo na pag mag-aasawa ka. Kasi syempre, ako nun, sa family kasi, mag-isa akong boy. I'm the only boy in the family. So, mahal na mahal ako ng family ko. So, yun, kahit to be honest, nung ikasal ako, ewan ko na nga lang kung ilan lang yung naambag ko. Siritianes na inyong Kasi syempre, na-realize ko din talaga ngayon nung ginagawa ko to na nagda-draft ako ng discussions natin ngayon. Ito kaya ang magandang i-discuss because makakakuha ng mga aral dito, lalo na yung mga young natin ngayon, di ba? Yung mga pag-asa ng bayan natin. Kasi as young, ang daming magagawa Alam mo yung basta ang importante, yung life balance lang.
yung pwede ka naman mag-work at pwede kang mag-schooling, yung ganun. At wag na wag ka lilimutan kasi to be honest, may ipon din ako pero hindi talaga sapat, lalo na ngayong mga panahon. Lifestyle, lifestyle. Hindi maiiwasan syempre na to compare ng last generation sa ngayon, mas aggressive ang mga kabataan ngayon syempre kasi nakikita nila, most especially hirap ang government natin ngayon, di ba? Aminin na natin yan sa hindi, talagang nahihirapan, affected pa din kahit papaano tayo ang nangyayari sa government natin. Tara na. So, importante sa mga kabataan ngayon na yung life balance, yung you have to find balance ng mga natin, yung sarili natin. Kasi dadaanan lang natin itong mga age na to After 20s, we'll be going to 30s, to 40s, to 50s, diba? So, parang ang iniisip ko dito is kahit konting settlement, yung parang may nasettle ka ngayon, diba? It's really very encouraging talaga as the youth of today na kailangan talaga mag-isip tayo ng mga parang hindi manegosyo, kundi parang yung matutulungan tayo and makakatulong tayo sa ating family. Kasama ang Kasi ako mga ka-ABN at my age ngayon, to be honest with you, pumasok din ako sa network marketing na napasukan ko ngayon. Pero hindi ko to dati naisip nung mga nasa 20s and 30s ako. Pero itong network marketing na napasukan ko din, it's really very amazing. Napakaganda talaga. Sabi ko sana youth of today will realize na ganun. Kasi sabi ko nga sa mga friends ko, kina Coach Bell, sabi ko, nung mga time na nalaman ko na to, na etong napasukan natin ngayon, na networking, marketing, napakaganda talaga ng ng mga products and everything. Pero yun yung sabi ko, makakaipon dito at makakaipon dito. Lifestyle, lifestyle. Kaya napakahalaga at napaka-importante sa mga youth of today na mag-isip tayo ng ano ba yung instead of dyan na lang tayo. Ayan pa, especially ngayon, usong-uso ang mga gadgets, left and right and left ngayon, di ba? So, ang mga bata ngayon, pagkagaling sa school, maganda na nga lang because some of schools or mga schools na yata ngayon is talagang, most especially sa elementary department, talagang prohibited na sa kanila yung cellphone, lalo na pag nandyan sila sa school, di ba? So, maganda din yung idea ng ganun if ang alam ko sa DepEd ganun na din yun sa mga government na na mga schools. Maganda yung idea na talagang I guess pwede namang magdala yung mga bata ng ng mga cellphones because syempre after dismissal kailangan nilang mag-message sa parents nila na papasundo na sila. Pero yung habang nagkaklase sila, yun yung maganda kasi usually dati pag walang ganyan, anytime pwedeng mag-text, di ba? Pwedeng mag-call. So that's a life-changing din ngayon na sa mga youth na kahit may mga ganito ng mga gadgets na matatapos, di ba? May ginagamit sila. So dapat kailangan pa din talagang ipaintindi sa kanila na at the age of ganito, parang accomplishment lang. Kahit konti lang na accomplishments. Kasi ako, nung 20s, honestly, wala akong masyado sa school accomplishments ko. Pero in terms of nag-isip ako ng mga bagay na makakatulong sa akin ngayon, presently na wala talaga. Hindi ko na-experience yun, mga ka-ABN. So kayo, meron ba kayong mga na-experience or mga na hindi nyo nagawa nung kayo nasa age of 20s? Lifestyle, lifestyle. Digital magazine ng bayan. Lifestyle. Time
Time check muna tayo. It's already 3:27 in the afternoon. And of course, ABN ITV would like to say thank you very much sa ating lahat mga naka-sponsors natin. Yan. And of course, Sir G. Alianza, the General Manager, of course, of ABN ITV. Ma'am Marizel Natur, the CEO of Home Daraga Home Depot, Vice Mayor Diday Co, Mayor Isham Ismail of Legazpi City, Mayor Vice Perete of Daraga Albay, and of course, Governor Noel Rusal. Bibigay saya, mga balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman, lahat ng uso at makabuluhan, narito na sa And syempre, mga ka-ABN, kailangan nating pag-usayan din, di ba? Yung mga youth of this generations na hindi pwede na wala tayong mga ganito na kahit papaano may accomplishments. Kaya to all those, lalo na yung mga estudyante na kailangang mag-part-time, yun yung mga nakakabilib na mga estudyante, di ba? So, kasi parang ang kalalabasan nito is they are lots of students now na nagpa-part-time pa, mga ka-ABN, di ba? So, saludo si Sir Rick sa sa youth of today na talagang they are thinking for the future. So, eto yung, kasi nung age ko talaga, mga ka-ABN, wala po talaga akong accomplishments or anything nung 20 ako, except yung talagang nakatutok ako sa school. bagay na dapat malaman, lahat ng uso at makabuluhan, narito na sa isang programa. Lifestyle, lifestyle. Pag 30s naman, syempre yung pinaka-importante yung financial goal natin, di ba? So, dito, 50-50 pa din ako sa financial goal dito. Syempre, may kids si Sir Rick na pinapag-aral. And hindi naman talaga madali, lalo na pag may pinag-aaral ka. Pero kailangan talaga kahit papaano, di ba? Yung may konti ka talagang naiipon. Para sabi nga, pag may mga in case of emergency, kailangan talaga na may makukuha ka, di ba? May magagamit ka. Mga kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon. Eto nga, syempre, pagdating mo ng 40s, if ever naman nagkaroon ka kahit konti na mga ipon or mga resources na napundar mo, talaga naman kahit papaano may makukuhanan ka in case of emergency or anything na kailangan mo. Magazine ng bayan, Lifestyle, lifestyle. impormasyon at inspirasyon, kasama ang AB. And syempre, ang pinaka-importante dito, the lessons that I've learned na sana is makuha ng mga youth of today, and of course sa mga mami na nakikinig ngayon sa akin dito sa Lifestyle Digital Magazine, is turuan natin yung mga anak natin na kahit papaano at their age, na nasa 20 sila, marunong na sila talaga kahit papaano mag-ipon, or ang iba, nagtitinda na lang kung ano dyan sa school nila. At salamat din naman kasi pinapayagan din naman ng mga school principals or directors. So parang nagiging baon na din nila. So makikita mo tong mga, pag may ganitong mga youth na nai-encounter ako, napapabilib talaga ako. Kasi nung mga time ko, hindi ko kasi ginawa wala naman akong hindi ko na experience yung sinasabi ko. Yan talaga po ang totoo. Pero na fact na nakikita mo sila ngayon at my age, grabe yung sikap nila para lang makapagtapos. In terms naman of course sa educations, talagang yung mga teacher namin noon, talagang kailangan mo mag-aral kasi talagang papaluin ka sa kamay.
I also experienced na kailangan kong tumayo kasi naiwan ko yung notebook ng assignments, di ba? So, kailangan kong tumayo. Ibigay saya. So, the disciplines na binibigay ng mga teachers, kaya saludo po ako sa lahat ng mga educators, lalong-lalo na ang mga teachers po natin na talaga namang nung pangapanahon namin, grabe, wala ka lang assignment, talagang patatayuin ka. Ito na sa isang programa. Lifestyle, lifestyle. Saka grabe yung values educations namin noon. Talagang iniisa-isa nila kung ano ba yung mga kailangan matutunan ng estudyante ng mga values. Ito yung mga character nila na kailangan paghusayan nila. So, ang napakaganda lang dito is yung somehow you will realize na ang mga kabataan ngayon, we have to teach them a lesson. Ayan. Teach them a lesson na talagang maging resourceful sila. Tara na, Lifestyle. lifestyle. Mga kwentong nagbibigay saya. Mga balitang may inspirasyon. Pagkain, negosyo at lakbay. Mga bagay na dapat malaman. Siyempre kasi to realize may ang magiging effect nito is relatable kasi itong topic natin ngayon because lahat ay ng may edad na hindi sigurado sa buhay, di ba? Kaya nga ako, to be honest, yun po yung sinasabi kong relate ako dito sa topic na to because of the fact na dati, hindi ko din naman naranasan talaga na, wala ako sabi ko nga, relax and chill lang ako. Hindi ako nag-isip nung mga panahon ko na, kailangan, I have to divide my time. I have to have something para makaipon or something. Wala po akong ganun eh. Kaya nga, the youth of today, napakaganda nilang tingnan pag mga ganitong sitwasyon na makikita mo talagang they are struggling na talagang kahit sa pag-schooling nila, sinusuporta nila talaga yung sarili nila. May mga bagay na dapat malaman. Lahat ng uso at makabuluhan narito na sa isang programa. Lifestyle, lifestyle. Then, syempre, pinapahiwatig dito na ang mistake ko ay yun yung magiging gabay ng mga younger generations ngayon, di ba? Kasi yung mistake ko, yun nga po wala akong accomplishment tong 20. Ako na nag-isip ako na, ganito, kailangan mayroon ako nito para pag dumating ako sa age na 30s or 40s at pag may sakit ako, may makukuhanan ako. Wala the thing is, nakikita ko ngayon yung mga younger generations na nag-iipon talaga sila, especially ngayon, pwede ka nang mag-vlog, di ba? So, nakakapag-compensate na din sila, nakakatulong na din. Balitang may Kasi dati sa amin noon, nung mga panahon ko, wala naman kaming kailangan magbablog kami. Kasi hindi pa nga din uso siguro yung cellphone. Ang nahawakan ko noon, nung nasa 20s ako, beeper, yun yung tumutunog. Tapos yung mga cellphone noon, yung napakalaki na may antena. Pero ngayon, di ba? Pagandahan, paliitan, pino-fold yung mga Samsung, yung mga ganon. Lifestyle, lifestyle. So, kailangan paghirapan din kung gusto mo ng mga ganong gadgets. So, yung mga, that's the realization noon, na yung mga kabataan ngayon, mistake ko yun na kailangan pala, nag-ipon ako kahit papaano. May na-accomplish ako nung 20 years old ako ng ganito. Although, kahit nakatutok lang ako sa school, pero somehow, yung mga kabataan na nakakaranas ng mga ganon, talagang they have a lot of, kumbaga, nag-i-strive talaga sila. Hindi sila papayag ngayon na ganon na lang, hanggang ganon na lang yung marating nila sa buhay. So, that was the lesson learned na sabi ko, dati, ganon lang ako Pero na-realize ko ngayon kasi minsan, wala na pala akong pambili ng ganito. Sa isang programa.
Tapos kailangan i-budget ko pa yung naipon ko. Eto sa ganito lang, sa ganito lang. So 'di ba? So yun yung mistake ko na hindi ko yun makakalimutan. That early age, lalo na ngayon, dito kasi ngayon may nakikita din akong mga nasa age of 23, 26, nasa network marketing na sila. Itong may saysayan. Diba? Sample na dyan si Mr. Rakitero. Diba? So, talagang kayod talaga ng kayod si Mr. Rakitero. At napakagandang example yon. Kasi once na may work ka, syempre kahit papaano may panghahawakan ka na pera na kung ano man ang mangyari, mayroon kang makukuhanan. Balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay. Ayan, eto, may tanong sa akin dito. Bakit ba? Eto ate, okay, eto na. Okay, so sabi niya, Sir Rick, ang hindi ko din po nagawa nung 20 years old ako, yung makapag-ipon kasi syempre, hindi ko inisip kasi nandyan ang parents ko na nagbibigay sa akin. Usually, sir, sobra pa din nga po yung mga baon and may allowance pa talaga. Pero somehow ngayon na nasa 40s na din ako, I realize na kailangan pala, inipon ko na lang sana yung konti kasi para may kailangan ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam na tatanda ang ating mga magulang at mawawala sila. Salamat po, Sir Rick, sa napaka-interesting na topic mo ngayon. Mga kwento. Thank you, Sai. Maraming salamat po. Yun nga, ako din, ganun din ako Nung nawala ang parents ko, wala na din akong mapuntahan. Of course, yung mga sisters ko na nandyan to support me. Pero, syempre, iba pa din yung sariling kayod. Sarili mo yung, walang hesitations na kahit maubos yung ipon mo, sa'yo yun, pera mo yun di ba? Lifestyle. Samantalang kung wala ka talaga, ayun yun, Sai, mahirap talaga pa ganun kasi hindi lahat naman talaga is makukuha natin at the flip of our fingers. So kailangan talaga we have to save kahit papaano, 'di ba? Hindi lang pagsisave ang ibig sabihin nito, aside from that yung emotional problems natin nakakaapekto din yung mental health natin. So kailangan talaga balanse yung life natin. Mga kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Kaya nga lang, syempre, mahirap na din. Ako, I want to be, mga ka-ABN, gusto ko lang sabihin na, yun talaga, I want na, yung mga failure ko, is somehow nare-realize ko din ngayon na at my age ngayon, nare-realize ko din na dapat ganun talaga yung kailangan gawin natin, di ba? So, the accomplishments, hindi lang siguro schooling, yung mga accomplishments na pakonti-konti, na sinimulan mo na ng 20s ka, tapos 30s, medyo gumanda yung takbo ng career or tumakbo yung business mo, something like that. So, yun yung mga nakaka-uplift sa atin na kailangan din nating, syempre, pagtrabahuhan din. Pero, Lifestyle. Pero syempre ako wala naman akong pagsisisi because yun yung naranasan ko, 'di ba? Iba-iba naman tayo ng nararanasan sa life, 'di ba? But then somehow ako that is my realizations na kailangan 20 years old ka pa lang kahit papaano may napapatunayan ka na din ng pakonti-konti, yung parang hindi ka na din umaasa sa parents mo. Lalo na ngayon, mga ka-ABN, na ang buhay ngayon is something na talagang kailangan pag-ibayuhin natin. Kailangan tayong magtrabaho ng husto para syempre mabili natin yung mga needs natin. Lalo na ngayon, affected tayo because of government situations natin ngayon, right? So, lahat naman siguro nakakaranas nun. Mga kwentong may saysay at kulay para sa mas magandang buhay.
Yes, time check muna tayo. It's already 3:42 in the afternoon. Sir G. Alianza, the General Manager of ABN-ITV, and of course, the CEO of Ma'am Marizal Natur of Daraga Home Depot, Governor Noel Rizal, City Governor Diday Co, Mayor Isham Ismael Legazpi City, and Mayor Vice Perete of Daraga Albay. And sa lahat po ng mga sponsors, yan, maraming salamat po. And mga mami, yung mga nasa bahay ngayon, ano na yung merienda natin ngayon? It's 3:43 na. Lifestyle. So I hope nag-miririndal na kita dyan, ano, tapos nagkakape-kape na. Lifestyle. Lifestyle. Impormasyon at inspirasyon kasama ang ABN-ITV at si Rick Tianes na inyong kasama. Comparing ng mga dati, ng mga kapanahonan namin, syempre, at some point, yung mga teachers noon, grabe talaga yung mga ano nila yung mga ginagawang activities para sa mga bata, yung talagang they discipline a lot. Talagang ngayon kasi more on gadgets na 'di ba? So, yun nga po, balikan ko kasi I'm really very overwhelmed. Ngayon daw kasi hindi na daw pwede mag-cellphone yung mga kids sa school. So, that's one na kailangan gawin kasi para makatutok yung mga bata sa sa schooling nila. But however, pagdating syempre sa bahay, ang mga mami naman ang kailangan, of course, kailangan bigyan lang sila ng time para sa gadget. Kasi kahit anumang pilit natin, hindi na din maaalis yan kasi nandyan na yan, 'di ba? So, somehow, pagdating nila sa age na mga age ko ngayon, magtatanong din sila, ano ba yung mga accomplishments ko? Ano ba yung mga hindi ko nagawa ng age 20, 30s, 40s ako na dapat ko palang talagang gawin? So, somehow, sabi nga, ang pagsisisi daw ay nasa huli. Katulad ngayon, I'm in front of you, nasa live stream tayo, talagang may mga pagsisisi din talaga na mga hindi ko ginawa noon. Kagaya nga ngayon yung mga napasukan ko ding mga part-times, of course. Eto yung mga sabi ko, ay ganito pala to, sayang nung mga age kong ito, dapat pala sinakses ko na to. Kasi syempre, habang tumatanda ka, hindi mo naman kaya lahat gawin na, di ba? So, sabi ko, dapat hanggang bata pa talaga kailangang magsumikap at gawin na natin lahat para at least pag dumating tayo sa age na mga ganitong 30s and 40s, kahit pa paano, nakasettle na din tayo na kahit pa konti-konti. Kasama ang ABN-ITV at si Rick Tianes na inyong kasama. Mga kwentong may saysay at kulay para sa mas magandang buhay. Iniimbitahan namin kayo, ABN-ITV, I Am Big Talent Academy 2026. Yan po. Magaganap po yan sa August 29, 2026 from 10 a.m. to 5 p.m. dito po sa ABN-ITV. Alejandro Broadcasting Network. Dito lang po sa Barangay 8 Washington Drive, Legazpi City. Lakbay, mga bagay na dapat. Gusto ko lang po magpasalamat, of course, sa Ayala Mall. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng place doon for 4 days, Saturdays and Sunday. Last week and ngayon, katatapos lang kahapon na Sunday. So, maraming salamat po, Ayala Mall Legazpi. Sa lahat po na nang nag-register, ng early registrations, don't forget yung sinabi namin, punta kayo sa Alejandro Broadcasting sa August 29 from 10 a.m. to 5 p.m. Ayun po. Maraming salamat. And of course, ang singing contest natin, ayan yung mga nakapasok after ng elimination round sa August, sa September 5 po, from 1 p.m. Yan, to 5 p.m. ang ating So, congratulations sa lahat. Talagang lahat naman sila ay magagaling kumanta. So, tingnan natin kung sino ba ang makakapasok sa finals. Kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Lahat ng uso at makabuluhan narito na sa isang programa.
topic natin ngayon na we have to realize na iiwanan ko sa inyo mga ka-ABN is kailangan wag na nating hintayin yung age natin, 'di ba? So when pag ang mga anak natin, we have to advise them to move forward. 'Di ba? Kahit sabihin na nating mahirap ang mga panahon ngayon na kailangan we have to strive hard. Pero kailangan nating payuhan ang ating mga kiddo na kailangan is dito pa lang kahit konti-konti may nare-realize ni sila the realizations of having something na kahit papaano is magagamit nila na pag dumating na sila sa age na mga ganito. Kasi kung wala na ganun pag wala din kasing nagme-mentor sa'yo or wala din nagagabay sa'yo, medyo mawawalan ka din kasi ng kumpiyansa sa sarili mo. Pero as of now, na mga panahon ngayon, we have to have the sense na kailangan gumalaw tayo. 'Di ba? Kahit mga nasa age of 20s pa lang tayo, we have to do something para at least dumating man tayo sa point na kailangan natin na ganito. Kailangan natin na makapag-contribute or something, makakagawa tayo ng paraan. Kasama mga kwentong And wag natin ang pinaka-importante dito, of course, and then also para sa akin, as to the realization is, of course, the lesson learned that na na-encounter ko at ngayon na ibabalik ko kung ano ang mga dapat. Although kahit sabihin na natin na gusto kong gawin, hindi ko na din mahahabol yung time kasi malayo na. Pero sabi ko, yung mga learnings na natutunan ko, hindi ito mawawala sa buhay ko. lakbay mga Yun yung pinaka-importante sa atin, yung mga tinuro sa atin, ng mga teachers na nag-guide sa atin, yung parents natin, yung mga learnings na kailangan isabuhay natin, di ba? Although, hindi na natin mababalikan lahat na dapat, ay ganito ginawa ko, dapat pala hindi ko ginawa. So, tapos na yon, nakalipas na din yun . So, the most important thing is, we learn, and of course, bumangon tayo. Kasi, that's life. PNITV at Sirik Tianes na inyong kasama. Mga kwentong may saysay at kulay para sa mas magandang buhay. Hey, hey! Tara na, Lifestyle, lifestyle. mga kwentong nagbibigay saya, mga balitang may inspirasyon, pagkain, negosyo at lakbay, mga bagay na dapat malaman. Yes, gusto ko pong batiin yung mga nasa live stream natin ngayon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. And of course, magkita-kita ulit tayo na naka-live stream sa next Monday sa isa na namang usapin na kailangan nating pag-usapan syempre. And I hope you learn a lot from this afternoon's discussions. And yun nga lang, we have kapit lang. Kailangan lang natin we have confidence sa sarili natin. Madapa man tayo ng kahit ilang beses. Marami mang struggle na pagdaanan. Basta ang importante, kapit lang tayo, and of course, kailangan bumangon tayo. And the most important thing is, of course, ask guidance of the Lord. Yun naman ang importante, mga ka-ABN, Mga Kasi God is always there to help us and syempre to guide us as long as nandyan ka para makiusap sa Kanya, di ba? So, yun yung pinaka-lesson learn ngayong hapon. So, from the bottom of my heart, magandang hapon po sa inyong lahat. And thank you very much sa pagsama sa akin ngayon sa ABN ITV Lifestyle Digital Magazine. Hanggang sa muli, si Sir Rick Chanes. Magandang hapon and salamat. Sadyang mahal
paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip